Hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Once again, welcome to our online fellowship, a virtual fellowship wherein we were able to share the Word of God through the platform of Facebook and also YouTube. Yes po. So, originally, this is from YouTube and it's also shared to our Facebook. Yes. God bless. Kamusta po? Kamusta po ang bawat isa? All right. So again, since we're still on January of 2024, this is a season of prayer. We are reminded to please come up with your time, at least to pray for your loved ones, to pray for your friends, and to pray with your colleagues kung nagtatrabaho po tayo who haven't accepted Jesus as their Lord and Savior. Because this is the moment wherein we are being tested by our faith. And yung po ating pananampalataya sa Panginoon is not just about ourselves. We also need to disciple and we also need to share it. Katulad nga po ng binanggit sa Matthew 28, di ho ba? We have to we have to share the words. And sharing the words is not as easy, but yet this is a passion for us to give the word of God to those who are lost. Di ho ba? Ang sabi nga po, all authority in heaven and earth has given to me. When Jesus said to them, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am always with you to the very end of age. So this is something that we have to really be looking for. And prayer is a powerful tool for us to really cope up with all our wish lists, for all our um, devotions, most especially sa lahat po ng ating adhikain for the year 2024 and the upcoming years. Hindi lang po ngayong taon na to, but also for the upcoming years. Yes. So, let's proceed. And for tonight, we will be talking about help. Tulong. Yan. Tulong. Yan. Very, very short word, four-letter word. Pero this is a big word. Paano ba tayo tumutulong? O papaano ba tayo humihingi ng tulong? There are two ways two sides of story here. Yung tayo na humihingi o tayo na nagbibigay ng tulong. So, we will be talking about this on Psalms 28 verse 2. So, let's open our Bible and let's read together Psalms 28 2. Hear my cry for mercy as I call to you for help, as I lift up my hands towards your most holy place. Once again, hear my cry for mercy. I as I call to you for help, as I lift up my hands towards your most holy place. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, tunay na napakadakila mo, O Diyos. Tunay po na napakabuti ng iyong presensya sa bawat isa. Pakinggan mo po sana ang paghingi ng saklolo kapag itinataas ang kamay sa iyong banal na templo. Alam namin, Panginoon, na sa lahat po ng aming adhikain sa buhay, sa lahat po ng mga ginagawa namin, ikaw ang siyang nakakaalam ng lahat. Ikaw ang may akda ng aming buhay. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaparaanan upang kami po ay patuloy na lumakad na naaayon sa iyo. Salamat, Panginoon, na patuloy po kayong binibigyan kami ng pagkakataon upang magbago. Binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang magkaroon ng pagkakataon upang kami ay bumalik sa iyo. Sa kabila po ng kami ay nananahan dito sa mundong kasalanan, binigyan niyo po kami at dinamitan niyo kami ng isang pagkakataon na kami po ay magningning. At sa pagningning na ito, nawa Panginoon sa pamamagitan ng
online na ito, virtual fellowship na ito, Panginoon. Marami pong kaluluwa ang makinig, marami pong kaluluwa ang patuloy na humingi at dumulog sa iyo at bumalik sa iyong kaparaanan. Hallelujah. Ito po ang aming samot-dalangin nawa ang iyong pangalan ang itataas sa aming pagpupulong na ito. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Okay, so ngayon po, kung babasahin po natin ito sa awit, babasahin ko rin po siya sa awit na ang sabi, pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo kapag itataas ang kamay ko sa iyong banal na templo. Ito po yung panalangin upang tulungan ng Diyos. So, dahil po pinag-uusapan nga po natin ang panalangin, so ito rin po yung isang panalangin ni David na nawa ay pakinggan siya ng Panginoon na sa pagtakas niya ng kamay sa banal na templo ay kinalulugdan siya ng Panginoon. Alam natin kahit po tayo pumupunta sa church, when we sing the praises of God and song of praise, andun yung moment na talagang bakit ka umiiyak, bakit nagkakaroon ng touch ang pagkanta mo. It's because of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is dwelling upon you. Because the Holy Spirit is giving you the presence of Jesus, the presence of God, that whatever you're asking for, kung ano man ang pinagdaraanan mo, God is with us. Yes. Tandaan po natin na lahat ng mga pagkakataon sa buhay natin, it can be a negative or positive, lahat pong ito ay may kaparaanan ng Panginoon. Dahil alam niya na tayong mga anak niya na sumusunod sa Kanya ay patuloy na mananampalataya sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok na ito o sa kabila ng mga success. Kasi minsan kahit ba may success na tayo, nakakalimutan natin, di ba? That's the reason why minsan hindi tayo matapos-tapos ng problema. Kahit andun na yung success natin, may problema na naman. That's because Jesus wants us to understand na hindi lahat ay in following Christ, hindi ito easy, hindi ito madali. Okay? So marami tayong tribulations na ma, malalampasan, marami tayong mga pag-uusig na talagang haharapin natin. Hindi din po ganun kadali ang lahat ng mga bagay-bagay sa buhay, pero ang lahat ng ito ay may kaparaanan. Katulad nga po ng binanggit ni Steve Jobs sa kanyang isang speech na our life is like connecting dots. From the present, it was connected from the past. Pero, ang sabi po ng Panginoon, ang nakaraan natin ay tapos na. Di ho ba? Pero konektado pa rin ho yun sa kung ano man tayo ngayon. Kung ano man yung pinagdaraanan natin na nakaraan, ito po ay kaparaanan lamang na titingnan natin to. Hindi bilang failure, kundi ito ay titingnan natin bilang isang basis para hindi na natin gawin ulit o isang pagkakataon para hindi na natin balikan ulit. That's the reason why we really need to connect the dots from the past. Kasi kapag pagka kasi tayo nakakalimutan natin yung mga nakaraan, nauulit eh. At pag nauulit na to, mas lalong lumalala. So we have to really remind ourselves through the presence of the Holy Spirit that Jesus promised us mula na siya na danahan na sa langit. Ito po ang pangako niya na ang banal na espiritu ang siyang mananahan sa atin, ang siyang magpapatnubay sa atin. Alright. So, lahat po ng ating hinaing, lahat ng ating mga panawagan sa Panginoon, atin pong idudulog ito. So, tandaan po natin, ating pag-uusapan ngayon is how we make help and how we also ask for help. So, there are 3 reasons why asking for help is honoring to God. Tatlong rason, bakit ba ang paghingi ng tulong sa Panginoon ay nakakalugod sa Kanya?
Una, needing help has always been part of God's design for us. Ang ating pong paghingi ng tulong ay talagang nakadisenyo sa plano ng Panginoon sa atin. Talagang alam niya na babalik tayo sa Kanya, na talagang ginawa niyang lahat ng ito dahil alam niya na kailangan, anak, bumalik ka sa akin. Lahat ng mga pangyayari, lahat yan, hindi natin kakayanin kung wala ang gabay ng Panginoon. Pangalawa, asking for help is a blessing to others. Yes, totoo po yun. Ang paghingi ng tulong ay isang blessing sa ibang tao. Hindi po sa paghingi ng tulong siyang sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. So that's a pride. Katulad nga po na binanggit natin last week na humbling the pride, being humble is also a part of God's call for us. So, in asking help is also a blessing to others. Why? Bakit natin to nidiin? It's because really Jesus is doing things for us to understand on how blessings come upon us and how blessings will flow upon us. Yes. So, asking for help acknowledges the truth of our need and God's grace. So, bubulay-bulayan po natin itong tatlong rason kung bakit ang paghingi ng tulong ay siyang nakakalugod sa Panginoon. So, unahin po natin muna yung number one, needing help has always been a part of God's design for us. Yes. So, alam niyo po, may mga problema kasi tayo sa buhay. Pero hindi itong problema ay mga problema na 'to, yung mga pagsubok na 'to, lahat ng ito ay mawawala din, malalampasan din. Pero tandaan po natin, we should be rational. Paano pong ibig sabihin ng rational? We have to be very careful. Kasi lalo kapag tayo ay may mga kaibigan na na tinatakbuhan natin. Ito po ang paraanan ng Panginoon. Why Jesus or why God is allowing us to ask help? Because Jesus wants us to seek help for Him first. Sa Kanya muna. Pero minsan, itong, itong paghingi ng tulong natin na to, ito yung minsan nakaisipan na, ayoko kasing maging burden sa iba eh. Kasi issue ko to. Ayoko maging burden sa iba. So, ano nangyayari? Ikinikimkim mo siya hanggang sa eventually, hindi mo na kinakaya, and that causes depression, that causes stress. But if you really ought to share it to the Lord, go back to the Lord, go back to His presence, lahat ng mga ginagawa ng Panginoon para sa atin, it is really designed for us. Katulad nga po ng binanggit ka, di ba? He created Eve with His purpose in mind. It is not good for a man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Nung ginawa po ng Panginoon ang mundo, ginawa po niya na may kasama si Adan. Hindi po niya ginawa si Adan na mag-isa. Nakita niya na kailangan ng taong ito ang katuwang. So that's the reason why we really need to ask help. God said that His own creation was not complete until He had built a way for people to give and receive help. Tandaan po natin, tayo ay nagbibigay at tayo ay humihingi ng tulong. Kahit ba dumating yung kasalanan, bago pa po dumating ang kasalanan sa mundo, talagang dinesign na ng Panginoon na tayo ay humingi ng tulong at magbigay ng tulong sa iba. Di ba? Ayan o, napakaliwanag ang sinabi, it is not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Kahit po wala pa ang kasalanan sa mundo, talagang alam na ng Panginoon na kailangan natin ng tulong. Alam niya na si Adan ay nangangailangan ng tulong. Kaya nga, di ba, no man is an island. Kaya, ang ibig sabihin po nito, na ang ating paghingi ay hindi nakakahiya at hindi din ito isang failure.
Wag po natin tingnan na hindi, "Ay, nakakahiya kasi humingi ng tulong. Ay, baka mamaya sabihin ganito." Wag nating isipin na gano'n. At least you've tried. But remember, God built us in us a need for help from the very beginning. Pero tandaan po natin, katulad nga po ng nabanggit ko kanina, we must seek help to God first. Kasi ang kalakaran natin sa buhay kapag may kailangan tayo, takbo tayo sa ganito, takbo tayo sa ganun. But haven't we tried to ask help and seek for guidance of the Lord? Kung ano ba talaga, Lord, ang kailangan kong gawin? Kasi because of the emotions that we are handling over, dahil sa mga emotion na nararamdaman natin due to stress, due to dun sa kung ano-anong mga problema na to, we decide decided to do such things that is not appropriate. Ayan. Kaya hindi tayo nakakagawa ng tama Dahil andun yung gulong-gulo tayo, tapos iba yung lalapitan natin. So, needing help has always been a part of God's design for us. Kailangan nating humingi ng tulong sa Panginoon. At ang pagtulong sa Panginoon ay hindi kawalan. This is not a failure, but this is a God's design for us to more praise Him, to glorify Him over. Tandaan po natin si Job, ang daming nangyari sa kanya. Pero, he never, ever forgot to seek help and praise the Lord. So, how much more are we? Amen? Pangalawa po, na ating pagbubulay-bulayan, asking for help is a blessing to others. Yan. Ito yung minsan ina-avoid natin na humingi talaga ng tulong sa iba, 'di ba? Na-avoid natin 'yan. Iniiwasan natin 'yan. Kasi iniisip natin na ayaw mong makagambala ng nararamdaman ng iba. So, kimin mo na lang, 'di ba? Hanggang ganun na lang. But you know what? Ang sabi sa Bible, it's not fair for me to ask someone else carry this weight. This thinking also forgets that God has created us a body of believers. That's the reason why we have the church. Yes, we have the church. And in a church, there is a flock, there is a shepherd. Siya ang nagpapastol sa atin. The reason why we have our pastors, the reason why we have leaders, because those are the people we also trust for us to do the prayer for us, yung guidance kung maaari. So, God wants us na magtulungan in the time of struggles at lalong-lalo na sa mga panahon na nagkakasala tayo. Kaya nga po ang sabi, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Ang kautusan po ng Panginoon ay humingi ng tulong at magkaroon kayo ng pagkakataon. Kaya nga po may fellowship, di ba? Merong mga fellowship na nagaganap sa mga churches. Ito po yung oportunidad natin na pagsisilbi sa Panginoon. And at the same time, ito din yung pagkakataon na nasi-share natin yung ating mga testimonies. Nasi-share natin ang ating mga problema. Pero as a Christian, we have to stop over there. Huwag na nating i-share sa iba. Ay, alam mo ba si ganito? Ganito pala storya niya. Huwag na ho. It's better na those persons na talaga who entrusted us to share those, hanggang sa atin na lang. Huwag na nating i-share sa iba. We are not helping others and we are not being a blessing. We are considered to be a stumbling block for those people. Kaya nga dapat when someone is having a hard time with their lives, having a hard time kung ano man yung mga pinagdaraanan nila, it's about those person and that person who is trusted to listen to. Kaya nga po binigyan ng Panginoon ang bawat isa to
this is because we are entitled to help, and we are also entitled to seek help. So, tayo po ay patuloy na sumunod sa kautusan ng Panginoon, na tayo ay malugod sa Kanya, na tayo ay dapat magtulungan bilang isang mga body of believers. So, kaya tayo nagiging blessing to others. Yung problema natin, yung mga nalampasan natin, keep on testifying. Kasi kaya nga binigay ni Lord sa'yo yun. Because this is a way on how you glorify the Lord. In spite ng mga nangyaring yun, you still stand out. At yung pagtayo mo na yun talagang, wow, ang galing, buti pala nangyari sa kanya. Nangyayari sa akin to ngayon. So alam ko na. At least you were being a design for those people na talaga namang problema din in the same way to kung ano nangyari sa'yo before. This is something that really, really, God is designing us in different kinds of situations. Alam nyo, lahat ng tao may iba-ibang problema yan. Hindi tayo pare-parehas ang problema. It can be financially, may personal, pwede din emotional, lahat tayo iba-iba. Pero, kung paano natin ito malalampasan, kung ano yung proseso, at paano natin ito ma-overcome, it's up to God and up to us on how we can do it. Okay? Alright. And lastly, ang atin pong pangatlo ay asking for help acknowledges the truth of our need and God's grace. Ang ating paghingi ng tulong, ang siyang may, um, may akda ng katotohanan. Acknowledges the truth na sa ating paghingi, ito ang nagbibigay sa atin ng grace. So, sometimes gently, sometimes forcefully, di ba? Minsan, napaka-gentle, minsan parang pilit na pilit ka. Pero, He reveals us that we are not able to meet our own needs, but the desires to fill us our own provision and grace when we are weak. Sabihin natin, ah, ay, oo, tinatanggap ko na talagang mahina ako, pero ayoko humingi ng tulong. You know what? This is a sound of rebellion. Alam mong mahina ka na. Alam mo hindi mo na kaya, pero hindi ka pa rin humihingi ng tulong. It's a part of rebellion. And that part of rebellion, if you overcome it in a different way, it will create pride. It will create a negative impact on your life. Hindi ka nakaka-bless sa ibang tao. Ang sabi ng Panginoon, submit everything to Him. And in submission, fully trust the Lord and have faith that Jesus will really design everything on you for you to overcome. As He said to Paul in a time of weakness and struggle, sabi nga po niya, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Lahat po ng kahinaan natin, design po yan ng Panginoon. But yet, Jesus reminds us through Paul na nung mga panahon na si Paul ay nanghihina na, at talaga, ang dami ho naman kasing problema talaga na nangyari kay Paul noon. Pero ang sabi nga po niya, my grace is sufficient for you. At sabi niya kay Paul, my grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness. So kung tayo ay dumadaan, humihingi ng tulong, God's grace is really sufficient for us. I sometimes tell myself na ang paghingi ng tulong sa Panginoon ang talagang pinaka-blessing. Bakit? Kasi kahit alam mong physically you cannot see Him, but the guidance that Jesus is really giving us, you can feel it eh. Nararamdaman mo yun. He will be using different people to help you. He will be using different way to help you.
Kaya nga, my grace is sufficient for you. Pero kung ide-drain natin yung sarili natin dahil bumagsak tayo, kung ide-drain natin yung sarili natin dahil nagkamali tayo, kung ide-drain natin yung sarili natin dahil alam natin na di natin kakayanin, and we are still not looking for help, then it will create another problem. Kaya nga minsan ang Kristiyano, parang walang problema yan, ngiti lang din, di ba? Pero you know what? Over and over again, pare-parehas pa rin ang problema. Although iba-iba nga lang ng kaparaanan, pero look at the way God represents Himself in Scripture. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Tandaan po natin that He is our Father, raising us as children. Siya ang nagbibigay sa atin ng pagkain and providing us for every need. He is also our husband, providing loving care and overflowing with affection for us. He is our deliverer, saving us from sin and destruction. He is our hiding place, our strong tower, our refuge, our good shepherd, and our Savior. In all these ways, God longs to meet our needs. It's simply not possible that God intends for us to push through without calling on His grace and compassion. So, as we finish, we have to understand that seeking help is not a failure, and sharing a help is not a proud, but a blessing to other people. Have a great night. Thank you, Father God. Thank you for this wonderful virtual fellowship that we have today. I pray, Lord, na sa lahat po ng mga nanonood o mga nakakapakinig ng iyong mga salita, patuloy na ikaw ang kumilos. Patuloy na sa pamamagitan ng mga salita, patuloy po kayong mangusap sa kanila. Continue, Lord, to speak in their hearts kung ano man ang mga pinagdaraanan nila. Kung ano man problema, Panginoon, na ang kanila pinagdaraanan ngayon. Continue, Lord, to speak with them. May the Holy Spirit should send upon them. And I pray, Lord, na sa lahat ng mga dumaranas ng depression, anxiety, stress, Lord God, we're surrendering it all out to you. We're entrusting everything out to you because we know that you're a living God, you're a deliverer, and you're a hiding place or a refuge, that you will the only answer to all our problems. Ikaw lang, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng answer, ng kasagutan sa lahat ng mga problema na ito. If we will only have faith in you, we will only have trust in you, that you will never forsake us and leave us. For your plans is for our betterment, and you will never lead us from any destruction, because you're a living God that provides our every need. Thank you for your help, Lord God. And I pray sa lahat po ng mga all over the world, sa lahat po ng mga nanonood. We pray, Lord, that your deliverance be upon them as they hear your words. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Good night, everyone, and see you next week. Bye bye.